Inilunsad ng DOTR o Department of Transportation ang bagong ruta ng point-to-point buses mula Alabang patungo Shaw Boulevard at pabalik. Tangkilikin naman kaya ito ng mga biyahero, gayong mas mahal ang pamasahe nito kumpara sa regular na bus. May report si Bernadette Reyes. Siksikan, mainit at matagal ang biyahe sa bus, ilan lang ito sa araw-araw na reklamo ng mga nagko-commute. Pero sa mga taga Muntinlupa, Laguna at Cavite na patungo Ortigas, di na kailangang pawisan o mabagot sa biyahe dahil meron na ring point-to-point o P2P bus mula Alabang patungong Shaw Boulevard at Shaw Boulevard pabalik ng Alabang. Magsisimula ang biyahe mula Alabang alas 6 na umaga. 7:15 na umaga naman ang simula ng biyahe sa mga galing ng Shaw Boulevard. Aalis ang bus kada 30 minuto hanggang alas 8 ng gabi sa Alabang at hanggang alas 9 ng gabi sa Shaw. Magbo-board yung passenger, magdidiskarga ng pasahero. Ito, para lang po kayong sumakay sa kotse and may driver po kayo, no? And dire-diretso po yung biyahe. Part po talaga ng formula why P2P works for us is the fact that yung promise namin doon sa mga pasahero that it's a non-stop service. 80 pesos ang pamasahe kumpara sa 46 pesos kung sasakay ng regular bus. Pero para kay Patrick, di bali na raw gumastos ng halos doble kung ginhawa naman ang kapalit. Kumpara naman sa hassle tsaka sa oras na ibabiyahe nyo, mas okay po yung point to point kasi usually kapag compared po sa amin, from Cavite pa po kami nauwi, mas okay talaga point to point. Pero may iba ring titiisin na lang makipagsiksikan at ang mahaba-habang biyahe. Ay hindi po kung ganun kamahal yung mga ipagpila na lang, pipila na lang ako. Mula Alabang hanggang Shaw Boulevard, tumagal lang ang biyahe ng 32 minuto kumpara sa kadalasang mahigit isang oras na biyahe sa parehong ruta sakay ng regular bus. Naniniwala ang DOTR na malaking ginhawa sa mga nagko-commute ang P2P buses. Ibig ba sabihin ng point-to-point, solving lahat yung problema ng kwan? Hindi naman. Makakadagdag lang yan na bibigyan mo ng option yung mga mananakay. Pinuri rin ni Secretary Tugadi ang nose-in, nose-out policy ng MMDA na nakakatulong daw sa pagpapabilis ng daloy ng trapiko sa EDSA. Pero gate pa rin niyang emergency power ang tutuldok sa paulit-ulit na reklamo sa trapiko. Sana magtuloy-tuloy. Hindi. Maganda yung polisiya. Kasi hindi ka na aatras, lalabas ng patras. Alam mo, pag lumabas ka ng patras, doon nagkakaroon ng aberya. Sa akin naman, sa dato na natatanggap ko, may pagbabago naman. Is it substantially and completely changed? Hindi naman. Pero may pagbabago. Bernadette Reyes, GMA News.